Makakausap po muna natin ang nagsisilbing Program Committee Director for Nazareno 2026 at siya rin po ang Parochial Vicar ng Quiapo Church, si Father Marion Makiraya. Maraming salamat for joining us, Father Makiraya, sir, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Magandang araw ho sa inyo. At unang-una, para ho sa kaalaman po ng publiko, ano ho yung kahalagahan po ng kapisahan ng Jesus Nazareno at yun pong kahalagahan ng ating pong isasagawa muli na traslasyon ngayon pong taon, Father? Kung babalikan natin na ang orihinal na nangyari na traslasyon ay yung paglipat ng imahe ng Jesus Nazareno mula sa simbahan ng mga Recoletos papunta dito sa kanyang tahanan dito sa Quiapo. At ngayon, sa paglipas ng mga ilang taon, sa taon-taon na pagdiriwang ng traslasyon, makikita natin na ito ay naging isang pagpapakita na rin ng pananampalataya, hindi lamang ng mga taga-Quiapo, pero lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kasi dito sa traslasyon ay tunay na makikita na ang mga tao nagsasama-sama, nakikiisa at patuloy na nakikilakbay kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Sa tingin ho ninyo, bakit kahit mahirap po yung pagsali or pagsama doon po sa prosesyon na nangyayari kada taon, napakarami pa rin pong mga deboto ang nagnanais na sumama at nakikisa. In fact, ilang milyon po yung sinasabing sumasama kada taon, Father? So para sa mga deboto, nakikita kasi nila ang kanilang mga pinagdadaanan, ang kanilang sarili doon sa imahe, sa ating mga pinagdaanan din ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga maliliit na kanilang ginagawang sakripisyo, lahat ng mga ginagawa nila, nakikita nila ay pakikiisa doon sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at sa gayon din ay ito ay kanilang munting pasasalamat sa Panginoon para sa lahat ng mga grasya at biyaya na kanilang natanggap sa kanilang araw-araw na buhay. Kaya kahit na masikip, kahit na mainit, kahit na maraming tao, patuloy pa rin ang buhos at patuloy pa rin ang pagdedebosyon, sapagkat lahat naman ng kanilang ginagawa malinaw sa mga deboto na ang kanilang pag-aalay ng kanilang oras, pag-aalay ng kanilang mga kakayanan, lalong-lalo na pagdating sa panahon na ito, ay lahat naman iyon ay ginagawa nila para sa Panginoon. Isa po sa mga pagbabago po ngayong taon na, Father, is yung nauna pong sinabi, announcement ng Quiapo Church na hindi na po ito tatawagin bilang itim na Nazareno, kundi Jesus o Jesus Nazareno, kapistahan ng Jesus Nazareno na lamang. So, ano po yung rason sa likod po nito, Father? Sapagkat alam naman na lahat na itim siya, pero ang pinakapangunahin na dahilan ay sapagkat hindi ang gusto natin ituon ang pansin kung sino ba talaga yung nandoon sa imahe na yun. Yung pagiging itim ay isang adjective lang yan, description lang yan ng Nazareno. Pero ang pinakamahalaga na makita, maunawaan ng mga tao na si Jesus ang ating sinusundan, ang ating pinagbibigay pasalamat, pagbibigay puri. Kaya nga ang naging tawag na ay Nuestro Padre Jesus Nazareno, sapagkat ang pinakapangunahin na dapat bigyan ng pansin ng lahat ng ating atensyon ay ang Panginoong Jesus. Okay. Mamaya may mga follow pa po tayo, Father, Meanwhile, Bombo Ever, with your questions? Alright. Father, matanong nga rin po namin, magkakaroon po ba ng pahalik o punas na lamang? At ano po yung dahilan? Bakit po nagpupunas po ba ang doon sa mismong imahin po ng Jesus Nazareno? Ang ginagawa naman po, sinasagawa naman po nating pahalik, lalong-lalo na yung mga nakikita po ninyo sa grandstand ay parte na rin po doon yung pagpupunas. Kasi nga doon sa pagpupunas, doon po natin makikita yung panlabas na pagdedebosyon ng ating mga kadiboto dito sa Quiapo. Dito nyo makikita na kung paano nila ipinapakita, sinasagawa ang kanilang pananampalataya na sa gayon sa simpleng pagpunas
sa saglit na paghawak doon sa imahe ng Nazareno ay dala-dala nila ang Panginoon, dala-dala nila ang grasya, ang pasasalamat sa kanilang puso, nang sa gayon sa araw-araw nilang buhay ay lagi nilang maalala ang ating Panginoon. Alright. Father, ilang oras naman po ang inaasahan po ninyo sa pagiging takbo nito pong prosesyon para sa ito pong traslasyon? Mahirap pong sabihin sapagkat nung mga nakaraang taon paiba-iba ang oras. At saka dahil nga doon hindi rin naman ganong kalapitan ang mga nangyaring pagtatapos doon sa traslasyon. Kaya mahirap magbigay ng estimate doon sa kung ano yung magiging tapos sa ngayong taong ito. Alright. How about naman po doon sa Andas? May ginawa po bang bagong disenyo at ano po yung mga adjustment at pagbabago na ginawa mula po sa mga dati pong setup? Sa ngayon, walang pagbabago sa disenyo ng Andas. Ganun pa rin kung ano yung mga ginamit nung nakaraang taon. Walang gaanong adjustment, wala naman pagbabago din sa ruta, ganun pa rin naman ang dadaanan ng Nazareno. Ang paalala lang po ng simbahan ay yung lalong-lalo na sa mga kadeboto na sasama at dadalo sa traslasyon, na sana sumunod po doon sa lahat ng mga marshal, sa mga ating mga katuwang sa gobyerno, nang sa gayon ay sundan yung mga gabay, mga signages, para sa gayon maiwasan din yung pagsalubong doon sa Nazareno para maging maayos ang ating pagpoprosesyon. Kaya ang paalala rin po, isang paalala ay nawa yung salubid na lang po sana ang paghawak, yung mga pupunta, at wag na po sanang sumampa. Kasi nga isa po sa parating pinapaalala, lalong-lalo na sa tema po natin ngayong taon, yung dapat siyang tumaas at tayo naman ay bumaba sapagkat gusto natin na sa pagdaan ng prosesyon, ang Panginoong Hesus po ang dapat makikita at hindi po kung sino pong kapwa po nating kadeboto sapagkat ang Panginoon naman talaga po ang dapat nating itinataas. Okay, Father. Kumustahin na rin po namin itong preparasyon po ninyo since ilang araw na lamang po bago nga po itong pinakamalaking prosesyon natin pong mga Katoliko. Kumusta po yung koordinasyon nyo, partikular na po sa mga lokal na pamahalaan at law enforcement groups? Maayos pong nasagawa ang mga preparasyon kasama ang mga LGU, mga law enforcement, mga officials, sapagkat mga matagal na rin na isagawa ang mga iba't ibang mga meetings, mga preparations, at ngayon na-implement na rin at nasasagawa naman ng maayos ang mga napag-usapan at natutuloy naman ang mga nagawa sa mga iba't ibang pagpupulong. Alright, Bombo Jen. Okay. Panghuli na lang siguro, Father, sa part ko, kung may mga nais pa po kayong ihayag na mensahe, or siguro imbitahan po ninyo yung mga kababayan po natin na muli sumama sa atin pong isasagawang traslasyon sa Enero 9. Father. Para po sa mga kapwa deboto na dadalo at makikiisa sa ating piyesta, sa mga misa, sa traslasyon, sa prosesyon, kagaya po ng nasabi ko po kanina na sana ang Panginoon Hesus ang makita po doon sa ating mga gagawin ngayong panahon ng ating piyesta, na sana sumunod, maging disiplinado, sumunod po tayo at patuloy na manalangin. Parte rin po ng pagpapakita nang makita ang Panginoon doon sa ating ginagawang piyesta ay makita rin ng mga ating kapwa kadeboto, ang ating pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay, na yung ginagawa nating pagdedebosyon ay tunay na may pagbabago sa ating buhay. Hindi kailangan na sobrang laki, pero kahit yung mga maliliit na pagbabago sa araw-araw nating buhay, parte rin po iyon sa pagtaas natin sa ating Panginoon, na makita ng lahat na ang Panginoon ay talagang kasama natin at binago tayo ng pakikitagpo sa ating Panginoon. Thank you so much for joining us, Father. Ingat po kayo. Maraming salamat for joining us sa Bamboraja, Philippines. Si Father Marion Makiraya ang nagsisilbi pong Parochial Vicar at Program Committee Director for Nazareno 2026, mga kabombo.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.